Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan, paniniwala, at salaysay ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa kani-kanilang lugar. Layunin ng kwento ay magbigay babala, aliw at kaalaman sa mga tagapakinig. Hindi layunin ng may akda na maghasik ng takot o manira ng pangalan, relihiyon o kultura. Anumang pagkakahalintulad sa mga totoong tao, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang. Ang kwentong ito ay may temang kababalaghan at hindi iminumungkahing panoorin o pakinggan ng mga bata, taong may mahinang puso, o madaling maapektuhan ng takot. Maging bukas ang isipan at tandaan, sa mundong ito, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ako si Rico, panganay sa 3 magkakapatid. Isinilang ako sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, isang lugar na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, bundok, at matatandang kwento ng kababalaghan. Sa lugar namin, hindi uso ang telebisyon o internet. Ang mga tsismis, alamat, at kwentong bayan ang bumubuhay sa gabi. Ang kwentong ito ay hindi basta-bastang kwento lang. Ito ang pinakamasakit, pinakanakakatakot, at pinakahindi ko makakalimutang karanasan sa buong buhay ko. Kwento ito ng aking bunsong kapatid, si Junjun, na minsang nawala sa gubat at muling bumalik na hindi na siya. Noong panahong iyon, 12 taong gulang si Junjun. Ako'y 17. Mabait siyang bata, masayahin, mahilig magtanong, at napakakwela. Palagi kaming magkasama, kahit saan ako magpunta, ayaw niya akong iwan. Para siyang anino ko. Dahil walang masyadong laruan, nakasanayan naming mamundok para manghuli ng gagamba, mamitas ng bayabas, o mangahoy para ibenta. Isang araw ng tag-init, gaya ng dati, pumunta kami sa gubat para mangahoy. Malapit lang dapat, mga 1 oras lang ang lakad mula sa bahay. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang nawala. Isang iglap lang. Habang abala ako sa pagpuputol ng maliit na sanga, tinawag ko siya para paalisin ang isang ahas na gumapang sa malapit. Walang sumagot. Akala ko nagtatago lang siya, kaya tinawag ko ulit. Junjun. Oh, tama na yan, uwi na tayo. Wala pa ring sagot. Inikot ko ang paligid, tinawag ko siya ng paulit-ulit. Sa una, hindi pa ako natakot. Iniisip kong baka nagtago lang o lumipat ng lugar para mangalap ng bayabas. Pero paglipas ng 30 minuto, tumatakbo na ako pabalik-balik sa loob ng gubat. Hindi ko na siya makita. Parang nilamon siya ng lupa. Kinagabihan, halos mabaliw ang nanay at tatay namin. Umiiyak si ina habang pilit na sinisisi ang sarili kung bakit pinayagan pa kaming umalis. Si itay naman, tahimik lang, pero halata mong sinisisi niya ako. Bakit mo iniwan kapatid mo? Ikaw ang panganay, dapat bantay ka. Hindi ko masabi sa kanila na isang iglap lang, 1 segundo lang, at nawala siya. Wala akong narinig. Wala akong nakita. Wala man lang ingay. Sa baryo, agad kumalat ang balita. Tumulong ang mga kapitbahay, mga kagawad, mga tanod, pati mga ngaso. May mga flashlight, may mga dalang kutsilyo. Naghahanap kami buong gabi. Pero walang bakas. Kinabukasan, ipinatawag ang mga albularyo. Baka kinain ng ahas. Baka naligaw. Baka kinuha ng lamang lupa. Ang sabi ng isang matandang manggagamot, may nakita raw siyang palatandaan ng engkanto. Isang pabilog na tuyong damo at amoy insenso sa paligid. Ngunit dahil walang konkretong ebidensya, ang hinala ay baka tinanggay ng hayop o nahulog sa bangin. Dumaan ang 1, 2 linggo. Tapos 1 buwan. Huminto na ang paghahanap. Wala na kaming nagawa kundi tanggapin na wala na si Junjun. Na lost and found pero never found. Dito nagsimula ang mabigat na pagbabago sa aming pamilya. Si inay, palaging nakatitig lang sa bintana. Hindi na siya nagluluto o naglalaba. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Si itay, bihira na rin umuwi, madalas na lang sa bukid, tahimik. Ako naman, araw-araw kong kinukutya ang sarili. Kasalanan ko to, naging tahimik ang bahay. Wala nang maingay na tawa ni Junjun. Wala na ang paborito niyang kutsara. Wala na ang madalas niyang tanong sa akin, Kuya, saan tayo punta? Isang silid ang naiwan niyang bukas, pero punong-puno ng katahimikan at kerot. Lumipas ang 2 taon. Matagal na. Pero kahit ganoon, gabi-gabi pa rin akong nananaginip tungkol sa kanya. Minsan, tinatawag niya ako.
Minsan, umiiyak siya. Minsan naman, parang may gusto siyang sabihin pero hindi ko maintindihan. Hanggang isang araw isang gabi ng malakas na ulan, may kumatok sa pinto namin. Tok tok tok. Pagbukas ni inay, nakita naming may nakatayong binatilyo, madungis, walang suot na tsinelas, basang-basa sa ulan. Nanay, bulong nito. Hindi kami agad nakagalaw. Si inay, nanginginig. Ako, napatingin sa mukha niya. May pagkakahawig. May kilabot. At may tanong sa isip ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa harap ng pintuan, sa gitna ng ulan, ay nakatayo ang isang binatilyong basang-basa at nanginginig, at ang tinig niya iyon ang boses na hindi ko malilimutan kahit kailan. Nanay, mahinang bulong niya habang tumutulo ang ulan mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang payat at maruming katawan. Hindi na nakapagsalita si inay. Lumuhod siya at agad na niyakap ang binatilyo. Anak ko! Anak ko! Junjun! Umiiyak siya ng parang batang nawalan at muling nakakita ng laruan. Humagulgol siya ng buong lakas habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kapatid ko. Ako! Napako lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, matatakot, o maniniwala ba ako sa nakikita ko. Ang mukha, si Junjun nga. Pero mas matangkad na siya ngayon. Mas payat, parang butot balat. Ang mga mata niya ay malalaki at mapupungay, pero may kung anong lungkot at takot sa loob nito. Si Itay, na noon ay kararating lang mula sa bukid, napahinto rin sa may pintuan. Tinitigan niya ang bata at tila gustong sumigaw pero pinigilan ang sarili. Hinaplos niya ang ulo ni Junjun pero hindi nagsalita. Tahimik lang kaming tatlo habang si inay ay yakap-yakap pa rin ang anak niyang matagal na wala. Hindi na namin siya tinanong kung saan siya galing. Hindi dahil wala kaming gustong malaman, kundi dahil tila hindi siya handang magsalita. Nang gabi ring iyon, pinaliguan siya ni inay, binihisan ng lumang damit at pinakain. Pero heto ang unang palatandaan na tila may mali, hindi niya ginalaw ang pagkain. Pinilit pa ni inay ang isubo sa kanya ang kanin at tinola, pero tumingin lang siya at umiwas. Ayaw mo ba ng tinola, anak? Tanong ni inay. Umiling lang siya. Tahimik. Nakatingin sa bintana. Sa labas ng bahay. Anak, gutom ka, di ba? Tanong ulit ni inay habang pilit siyang pinapapakain. Pero hindi siya tumugon. Maya-maya, tumayo lang siya at dumiretso sa silid niya, na 2 taon nang hindi binubuksan. Pagkabukas niya ng pinto ng silid, naamoy ko ang lumang hangin. Hindi ko alam kung naramdaman ko lang o totoo, pero biglang bumigat ang paligid. Tumitig siya sa loob ng silid, parang sinusuri kung may nagbago. Tapos, pumasok siya ng dahan-dahan at isinara ang pinto. Hindi na siya lumabas buong gabi. Kinabukasan, pinuntahan siya ng mga kapitbahay. Nagulat ang lahat. Ang batang 2 taon nang nawala, bigla na lang bumalik at buhay. Anak ng Diyos, buhay pa pala. Akala namin kinain na iyan ng halimaw sa gubat. Anong nangyari sa iyo, iha? Saan ka dinala? May amnesia siguro yan. Baka kinupkop ng tribu sa bundok. Marami ang nagtatanong. Marami ang nagdududa. Pero sa kabila ng lahat, walang malinaw na sagot. Si Junjun ay nananatiling tahimik. Kapag tinatanong, titingin lang siya. Hindi magsasalita. Wala ring umiiyak. Wala ring saya sa kanyang mukha. Wala ring takot. Parang blanko. Bawat gabi, unti-unti naming napansin ang mga kakaiba. Si Junjun ay laging gising tuwing madaling araw. Naririnig ko ang mga yabag niya sa sahig. Minsan, nadadatnan ko siyang nakaupo sa bintana, nakatanaw sa buwan. Para bang may hinihintay. Ang katawan niya, sobrang lamig kapag hinawakan. Ang balat niya, parang laging tuyot kahit pinapaliguan at nilalagyan ng langis ni inay. Minsan, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno sa likod ng bahay. Hindi gumagalaw. Tinitigan ko siya mula sa bintana ng silid ko, mga 3:00 ng madaling araw. Hindi siya umiimik. Hindi rin siya natatakot sa dilim o sa lamig. Ilang araw pa, nagsimula nang magkasakit ang mga alagang hayop sa baryo. May mga manok na natagpo ang patay, tuyot ang katawan na parang sinipsip ang dugo. Ang mga kambing ng kapitbahay, isa-isang namamatay at may mga sugat sa leg. Nako, baka may ahas, sabi ng isang matanda.
O baka aswang na yan, bulalas ng isa pa, pabiro pero maihalong takot. Hindi ko sinabi pero sa puso ko may kutob na ako. Dumating ang unang gabi ng Biyernes ng Kwaresma. May tradisyon sa amin na magdasal sa krus sa gitna ng baryo. Lahat ng bata pinaghahanda ng kandila. Si Junjun, hindi na namin sinama, ayaw din naman niyang sumama. Umiwas siya at pumasok sa kwarto. Pagbalik ko mula sa dasal, nadaanan ko ang silid niya. Nakabukas ang pinto. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakatalikod sa akin. Pero may kakaiba. Ang likod niya, tila may pilat. Malalim. Parang pinagtagpi ng kung anong hayop. Ang mga kuko niya hindi na normal. Mas mahaba, madilim ang dulo. Ang buhok niya mas makapal. At nang bahagya siyang lumingon, nakita ko ang isang mata niyang pula na mumula at may ningning na tila nagbabanta. Bigla siyang nagsalita sa unang pagkakataon. Kuya, mahinang bulong niya. Napaatras ako. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya o tatakbo. Pero naramdaman ko ang kilabot mula ulo hanggang talampakan. Kuya, hindi ko ginusto to, tumulo ang luha sa mata ko. Sa puntong iyon, alam kong hindi na siya ang dating Junjun. At dito nagsimula ang malalim kong paghahanap, hindi na para makita ang kapatid kong nawala, kundi ang totoo niyang anyo at kung ano na nga ba siya ngayon. Nang gabi ring iyon, pagkatapos kong masilayan ang kakaibang anyo ni Junjun sa kanyang silid, ang pulang mata, ang mahahabang kuko, at ang pilat sa kanyang likod, hindi ako agad nakatulog. Parang nabalot ng lamig ang buong bahay, at kahit nakahiga na ako, hindi mawala sa isip ko ang sinabi niya, Kuya, hindi ko ginusto to, sa umaga, parang walang nangyari. Si Junjun ay tahimik pa rin. Nasa harap siya ng bahay, nakaupo sa bangko habang pinapanood ang mga manok sa bakuran. Si inay naman, abalang nagluluto ng almusal. Para bang normal lang ang lahat. Pero sa loob ko, may bumubulong, hindi ito si Junjun. O baka hindi na siya ganap na tao. Nagsimula akong magtanong. Tahimik at palihim. Nagtungo ako sa bahay ng albularyong si Aling Petra. Isa siya sa mga matatandang may malalim na kaalaman sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Isa rin siya sa mga unang tumulong noon sa paghahanap kay Junjun. Aling Petra, mahinahon kong bungad habang iniabot ang ilang itlog na dala ko bilang alay. Yits, bakit ngayon ka lang bumisita, Rico? Tanong niya habang pinapahid ang langis sa kanyang palad. Matagal na kitang inaasahan. Nagtaka ako. Inaantay niyo po ako. Tumango siya, sabay tumingin sa kisam. Hindi lahat ng nawawala bumabalik na katulad ng dati. At hindi lahat ng bumabalik dapat manatili. Napalunok ako. Aling Petra, si Junjun, bumalik siya. Hindi siya nagulat. Parang alam na niya. Pero may mga kakaiba po sa kanya. Hindi siya kumakain ng kanin. Laging gising sa madaling araw. At may nakita po akong mga pilat sa likod niya, mahahabang kuko, at pulang mata, sabat ni Aling Petra. Napatingin ako sa kanya. Opo. Huminga siya ng malalim. Rico, kailangan mong tanggapin ang posibilidad, baka hindi lang siya basta nawala sa gubat. Baka kinuha siya ng mga nilalang sa ilalim ng mundo ng dilim. Napuno ng takot at pagtataka ang isip ko. Ayon kay Aling Petra, may mga aswang na hindi isinilang kundi ginagawang isa sa ritual. Mga batang inaalagaan sa loob ng gubat, pinapakain ng hilaw na karne, sinasaniban ng espiritu ng dilim, at kalaunan ay pinapalitan ang kanilang laman at kaluluwa. Ang katawan ay sa tao, pero ang loob hindi na sa atin, anya. Itinanong ko kung may paraan pa para iligtas si Junjun. Sinabi niya, may isa. Pero delikado. Kailangan mo siyang harapin sa ilalim ng buwan. At kailangan mong kumpirmahin kung may panlasa pa siya sa dugo. Paanong panlasa sa dugo? Bigyan mo ng hilaw na karne. Kung hindi niya mapigilan ang sarili, alam mo na. Nang gabi ring iyon, sinubukan ko. Habang abala si inay sa paglalaba, dinala ko si Junjun ng isang mangkok ng hilaw na atay ng baboy, dahilan ko'y ipinadala ni Mang Tonyo para sa pusa namin. Nilapitan ko siya habang nakaupo sa likod ng bahay. Tahimik. Nakatitig sa langit. Junjun, sabi ko. Ito raw para sa pusa. Gusto mo subukan? Dahan-dahan siyang tumingin sa mangkok. Sa una, wala lang.
Pero nang inilapit ko sa kanya, bigla niyang hinablot ito. Sa harap ko tinunggan niya ang dugo. Parang uhaw na uhaw. Isinubo niya ang hilaw na atay, nilamutak ng kamay, at nilunok habang dumadaloy ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nanigas ako. Hindi ko alam kung lalayo ako o tatakbo. Pagkatapos niyang kumain, tumingin siya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. May dumikit pang dugo sa gilid ng labi. Kuya, sabi niya, tandaan mo to kahit anong gawin ko, kapatid mo pa rin ako. Tapos, dahan-dahan siyang bumalik sa silid niya. Gabi-gabi mas lumalala. Ang mga hayop unti-unting nawawala. Ang mga bata sa baryo may takot na sa gabi. May mga nagsasabing may nakikitang anino sa bubong. Isa raw itong nilalang na kayang magpalit ng anyo, lumipad sa gabi at may mata na parang apoy. Hanggang isang gabi, may nawawalang sanggol sa kabilang baryo. Dito na napuno ang takot ng mga taga-amin. Juve aswang AC baryo, sigaw ng mga tao. May ilang nagtuturo sa matandang ermitanyo. May iba na sinisisi ang bagong lipat na taga-ibang bayan. Pero ako, alam ko ang katotohanan. Nakatira ang aswang sa sarili naming bahay. Hindi ko na kayang manahimik. Sa isang gabi, lumapit ako kay Itay. Inilahad ko sa kanya ang lahat, ang pulang mata, ang hilaw na atay, ang pagkamatay ng mga hayop, at ang hinala kong si Junjun ay hindi naganap na tao. Tahimik lang siya. Matagal. Hanggang sa bigla niyang binitiwan ang kanyang hawak na masyete at tumayo. Akala ko ako lang ang nakapansin, anya. Lumapit siya sa aparador, kinuha ang isang lumang kahon. Binuksan ito, nandoon ang mga anting-anting, itim na krus, at langis na amoy kamangyan. Anak, oras na para malaman mo ang totoo, at dito nagsisimula ang mas malalim na revelasyon, ang sikreto ng aming lahi, ang kasaysayan ng aming angkan, at ang papel ko bilang panganay, ang tagapangalaga laban sa dilim. Sa pagpasok namin ni Itay sa kanyang silid, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Dito ko lang nakita ang lalim ng mga mata ng aming ama, hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa mga sikreto na matagal niyang kinimkim. Binuksan niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Doon nakalagay ang mga bagay na noon pa man ay ipinagbabawal niyang galawin namin, mga bagay na akala ko'y gamit lang ng isang panatikong relihiyoso. Isa-isang inilabas ni Itay ang laman ng kahon. Isang maliit na krus na may ukit sa wikang Latin, isang bote ng langis na parang kulay abo, dalawang matatalas na punyal na yari sa pilak at isang luma at makapal na libro. Ang takip ay gawa sa balat ng hayop, Rico, sabi niya, bago ka pa ipinanganak, matagal nang may tungkulin ang pamilya natin. Napakunot ang noo ko. Anong klaseng tungkulin? Ang kasaysayan ng aming angkan. Ayon kay Itay, ang pamilya namin ay hindi basta-bastang ordinaryo. Galing kami sa lahi ng mga tagapangalaga ng liwanag, mga taong isinumpa, ngunit pinili ring mamuhay kasama ng tao upang pigilan ang pagkalat ng dilim. Noong unang panahon, may mga nilalang na tinatawag na mga alagad ng kadiliman, at kabilang dito ang mga aswang, manananggal, tikbalang, at iba pa. Sa bawat henerasyon, may isang lahi ng tao na inilalagay sa gitna, hindi para maging biktima, kundi para maging tagapigil. Ang angkan ng mga bantay ng hangganan. Ang lolo mo, si Lolo Damian, ay isa sa mga matapang na albularyo at mandirigmang lumaban sa mga aswang sa Bulacan, kwento ni Itay. At ako, sa kabila ng tahimik kong buhay bilang magsasaka, ay itinuro sa akin ang lumang kaalaman sa lihim. Bakit ngayon mo lang sinasabi, Tay? Dahil ayokong ipamana sa iyo ang takot na to, Rico. Pero ngayon, wala na akong magagawa. Nasa harap na natin ang panganib, at hindi lang buhay mo ang nakataya, kundi ang buong baryo. Tumingin siya sa akin. Si Junjun anak ko rin siya. Pero hindi ko na siya nakikitang ganap na tao. At kung siya nga iisa ng ganap na aswang, tayo ang may tungkuling humarap sa kanya. Hindi ko agad natanggap. Pero tay siya si Junjun. Kapatid ko. Hindi ko kayang saktan ang sarili kong kapatid. Hindi mo kailangang saktan agad. Pero kailangan mong malaman kung paano mo siya maililigtas o kung kailan mo siya kailangang itigil. Ang aklat ng kalinawan, binuklat ni Itay ang makapal na aklat. Sa loob, nakasulat sa lumang Tagalog at Espanyol ang mga ritual, dasal, at mga senyales ng sinapian, nilalang na nagpapalit anyong tao, at mga babala sa paligid. May mga lumang larawan, mga mata ng halimaw, kuko, balahibo ng manananggal, at larawan ng katawan ng taong inangkin ng dilim.
May isang pahina na pinatigil ako. Ang batang kinuha ng dilim ay pinapakain ng laman at isinasanib ang kaluluwa ng aswang. Kung hindi agad maililigtas sa loob ng 3 buwan, magiging isa na siya sa kanila. 3 buwan. 2 taon na si Junjun mula nang mawala. Tumulo ang luha ko. Ibig sabihin wala nang pag-asang maibalik siya. Itay tinapik ang balikat ko. Hindi pa tapos ang laban. May isa pang ritual. Ritual ang pagkilala ayon sa aklat, may paraan upang alamin kung may natitira pang katauhan ang taong sinapian. Tinatawag itong pagsubok ng apoy at liwanag. Sa ritual na ito, kailangang harapin ng biktima ang liwanag ng kandilang binasbasa ng langis mula sa bundok at usok mula sa tuyong dahon ng sambong. Kung siya'y magtitiyaga at hindi iwas, may natitira pang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit kung siya'y manginig, sumigaw, o takasan ang liwanag, ang katawan niya iganap ng sinakop ng dilim. Ang paghahanda para sa ritual Itay at ako ay nagtungo sa bundok kinabukasan upang kumuha ng langis mula sa tangkalan, isang lugar na sinasabing pinagpapahingahan ng mga engkanto. Sa pangambang baka may makasalubong kaming iba pa roon, dala namin ang mga pilak na punyal, rosaryo, at anting-anting. Pagbalik sa baryo, inihanda namin ang ritual sa likod ng bahay, sa ilalim ng punong sampalok, kung saan matatag ang lupa at ligtas mula sa mata ng mga tsismoso. Kinausap namin si Inay. Sa simula, mariin ang pagtutol niya. Hindi natin siya pwedeng saktan, anak ko siya, umiiyak na pahayag ni Inay. Ngunit nang makita niya ang sugat sa liig ng alaga naming kambing, sariwa at puno ng lagas na balahibo, hindi na siya nakapagsalita. Tumingin siya kay Itay at tumango. Ang gabi ng pagsubok, 8 ng gabi. Buwan ng kabilugan. Hinarap namin si Junjun sa ilalim ng puno. Nakaupo siya sa bangkong kahoy habang si Itay ay nagbasa ng panalangin. Ako naman ay hawak ang kandilang may basbas at usok ng sambong na pinasigla ng apoy. Dahan-dahan kong inilapit ang liwanag kay Junjun. Sa una, wala siyang reaksyon. Tahimik lang. Pero nang ang usok ay dumampi sa kanyang balat, napaatras siya. Kumislot ang kanyang mga daliri at ang mga kuko niya ay biglang humaba. Kuya, bulong niya, wag nagpatuloy ang usok. Sinindihan pa ni Itay ang isa pang tangkay ng sambong at itinapat sa kanya. Biglang nag-iba ang kanyang anyo, ang mata niya ay muling namula. Ang balat sa kanyang braso ay tila nagkaroon ng itim na ugat. Ang kanyang bibig ay bumuka at lumabas ang matatalas na ngipin. Napasigaw siya. Pero hindi siya umatake. Imbes na magwala, lumuhod siya sa harapan namin. Umiyak. Hindi ko alam kung nasaan na ako, kuya, nanginginig niyang pahayag. Tuwing gabi, parang nawawala ako sa sarili. May tinig sa loob ko nagsasabing lumipad, kumain, pumatay. Pero ako si Junjun, may natitira pa sa kanya. At dito namin napagtanto, may natitira pa nga. Hindi pa siya ganap. Nasa alanganin siyang kalagayan, hindi ganap na tao, pero hindi pa rin tuluyang halimaw. Ngunit ayon sa aklat ng kalinawan, may natitirang 7 araw lang bago siya tuluyang mawala bilang Junjun. Sa loob ng panahong iyon, dapat naming buuin ang ritual ng pagpapanumbalik, isang delikadong proseso ng pagbawi sa kaluluwa mula sa nilalang ng dilim. At para dito, kailangan naming harapin ang pinagmulan ng kanyang sumpa, ang aswang na kumuha sa kanya, ang tunay na ina ng kadiliman. 3 araw na lang bago tuluyang maagaw ng dilim ang kaluluwa ni Junjun. Hindi na siya halos makalapit sa sinag ng araw. Sa tuwing sumisikat ang araw, kinukulong niya ang sarili sa silid. Ang balat niya ay tila nasusunog sa bawat sikat. Sa gabi naman, mas lumalalim ang kanyang tinig at madalas naming makita siyang nakatayo sa bubong, nakatingin sa buwan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban. Ayaw kong mawala, kuya. Ayaw kong maging halimaw, paulit-ulit niyang sinasabi habang nilalabanan ang mga tinig sa kanyang ulo. Kami naman ni Itay ay patuloy sa pag-aaral ng aklat ng kalinawan. Hanggang sa tuluyan naming natunton ang sagot, ang pagpapanumbalik ng kaluluwa ay hindi maaaring isagawa kung hindi muna mahahanap at mapapatay ang nilalang na nagbigay ng sumpa sa biktima. Ayon sa aklat, ang kaluluwa ay nakakadena sa kanyang pinagmulan. Hanggat ang ugat ng dilim ay buhay, mananatiling bihag ang biktima. Ang daan pabalik sa gubat ang parehong gubat kung saan huling nakita si Junjun, 2 taon na ang nakalilipas, ay siya ring lugar na kailangang naming balikan.
Nang gabing iyon, nagpaalam kami kay inay. Hindi siya pumayag agad. Hindi kayo babalik doon. Doon nawala ang anak ko, tapos kayo naman ngayon? Pero nang ipaliwanag namin na ito lang ang tanging paraan para mailigtas si Junjun, hindi na siya nakapagsalita. Inabot niya sa amin ang lumang pendant ng lola ko, anting-anting laban sa masamang espiritu. Isuot niyo ito. Baka makatulong ang gubat ng alitaptap sa unang bahagi ng gubat, tila kalmado pa ang paligid. Maliwanag ang buwan at may mga alitaptap na sumasayaw sa hangin. Pero habang papalalim kami, unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng enerhiya sa paligid. Wala nang huni ng ibon. Walang kaluskos ng hayop. Tanging ang tibok ng aming puso at paglanghap ng malamig na hangin ang maririnig. Biglang napahinto si Itay. Tandaan mo, Rico. Sa bahaging to ng gubat, wala nang pabalik kung hindi tayo handa. Tumango ako kahit nanginginig ang laman ko. Ang pugad ng dilim makalipas ang ilang oras, narating namin ang gitna ng kagubatan, isang lumang balete na parang buhay, gumagalaw ang mga ugat, at may masangsang na amoy ng bulok na laman. Sa paligid nito ay may mga kalansay ng hayop at ilang piraso ng kasuotan ng tao. Ako ang pupunta, sabi ko. Hindi, ako ang mas may karanasan, tutol ni Itay. Pero bago pa kami makapagtalo, biglang lumamig ang hangin. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Isang babae, matangkad, payat at mahaba ang buhok. Maputla ang balat, pulang-pula ang mga mata, at ang kanyang likod ay may nakapangalumbabang mga pakpak ng paniki. Kayo ang pamilya ng batang inilaan ko sa dilim, ti kayo ang sumira sa pagkakakulong niya sa kagubatan. Ngayon, kayo ang magbabayad, ang ina ng kadiliman ayon sa kanyang sinabi, siya si Aling Gurna, isang matandang aswang na naninirahan sa gubat sa loob ng mahigit 100 taon. Noong una, tao rin daw siya, isang hilot at albularyo. Ngunit dahil sa matinding galit at pagkamatay ng kanyang anak sa kamay ng mga tao, naghanap siya ng kapangyarihan. Nahanap niya ito sa mga nilalang ng dilim. Naghandog ako ng dugo. Kapalit, binigyan ako ng lakas at ngayon, ako ang naghahari sa gubat. Si Junjun, ayon sa kanya, ay isa sa mga batang piniling tagapagmana. Kinuha niya ang katawan ni Junjun, at sa loob ng 2 taon, hinubog siya para maging susunod na kasangkapan ng dilim. Ang laban hindi kami nagpatumpik-tumpik. Inilabas ni Itay ang punyal na pilak, at ako naman ay naghanda ng langis at anting-anting. Nagpakita ng tunay na anyo si Aling Gurna, nagkakulubot ang balat niya, lumabas ang matutulis na ngipin at tila tumangkad siya ng doble, habang ang kanyang mga kamay ay naging kukot-pakpak na parang paniki. Sumugod siya kay Itay. Nakailag si Itay at agad siyang tinaga sa tagiliran gamit ang punyal. Arrgh! Sa gitna ng labanan, sinindihan ko ang langis at inihagis ito sa kanyang katawan. Nasunog ang kanyang pakpak, at sumigaw siya ng matinis na parang palahaw ng isang babaeng umiiyak at isang hayop na nagngangalit. Ngunit hindi pa rin siya bumagsak. Lumipad siya paitaas at saka bumulusok pababa para sa huling pag-atake sa akin. Ang huling saksak ng ilang segundo na lang ang layo niya sa akin, bigla siyang hinarang ni Itay. Siya ang tinamaan ng malalaking kuko ni Gurna. Dumugo ang kanyang balikat, ngunit bago tuluyang bumagsak, isinalaksak niya ang pangalawang punyal sa puso ni Gurna. Para sa anak ko, napaurong ang halimaw. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang matunaw ang kanyang katawan, parang natutunaw sa apoy. Hindi ito ang katapusan, marami pa kami, ang kanyang huling salita. At sa wakas, tuluyang bumagsak ang katawan ng ina ng kadiliman. Pagbalik ng kaluluwa sa sandaling iyon, parang biglang umaliwalas ang paligid. Ang malamig na hangin ay unti-unting uminit. Ang mga ugat ng balete ay naglaho at ang kalangitan ay muling lumiwanag. Tumayo kami ni Itay, bagamat sugatan siya, nakangiti siya. Bumalik na tayo. Handa na tayong simulan ang ritual. Ngunit sa baryo may naghihintay. Pagbalik namin, wala si Junjun. Pati si Inay, nawawala. At sa sahig ng bahay may mga bakas ng paa, may bahid ng dugo, at isang mensaheng nakasulat sa dingding gamit ang uling. Kung kinuha niyo ang ina, kukunin ko ang ina niyo. Pagkarating namin sa bahay, tila nawala ang lahat ng enerhiya sa paligid. Tahimik. Wala ni isang tunog ng kuliglig o aso. Sa unang tingin, akala namin ay wala lang tao. Pero nang mapansin namin ang dugo ang bakas ng paa, papasok sa silid ni Inay, napalakas ang kabog ng aming dibdib. Inay, sigaw ko.
Walang sumagot. Tumakbo ako sa loob ng silid. Wala siya. Pati si Junjun wala rin. Sa dingding ay may sulat gamit ang uling, at ang mensaheng iyon ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib namin. Kung kinuha nyo ang bihi, kukunin ko ang bihi nyo. Nagkatinginan kami ni Itay. Ang aswang na si Aling Gurna ay patay na. Pero totoo nga ang huling sinabi nito bago siya matunaw, hindi ito ang katapusan. Marami pa kami. Ang bagong banta, ang mga kasama ni Aling Gurna, hindi pala siya nag-iisa. Si Aling Gurna lamang ang isa sa 5 pinuno ng isang lihim na samahan ng mga sinaunang aswang na matagal nang umiiral sa bayang ito. Ang iba pa pala ay nakakalat sa iba't ibang baryo, nag-aabang ng tamang panahon upang bawiin ang kadiliman sa mundo. At ngayong isa sa kanila ay nasawi sa kamay ng tao, kami ang piniling gantihan. Ang mga senyales sa paligid sa loob ng bahay, marami kaming napansin na kakaiba. Ang mga halaman sa hardin ay natuyo bigte. Ano nang nangyayari sa inyo? Pagdilat ng kanyang mga mata, nagsimula siyang magsalita sa tinig na hindi kanya, kayo ang dahilan kaya't nasira ang pagkakabalanse. Kukunin namin ang lahat ng mahal ninyo. At sisimulan sa pinakamahina, sa ina, at sa batang hindi pa buo, at bigla siyang nawala ng malay. Ang paghanap kay Inay at Junjun kinabukasan, isinama ko si Mang Badong, ang matandang albularyo ng kabilang baryo. Kailangan nila ng babaeng may dalisay na loob, upang pagsaniban at gawing bagong lalagyan ng espiritong pinuno nila. Ang misyon, ang pagpasok sa bayang walang liwanag gamit ang mapa ng lumang sityo, kami ni Mang Badong at ilang kabataang handang sumama ay naglakad papasok sa lugar. 2 oras sa gitna ng gubat at isang matarik na bangin bago namin narating ang lumang sityo, tila bayan ng multo, mga bahay na sunog, mga punong tuyot, at sa gitna nito isang bahay na bato na may pulang kandila sa harapan. Doon namin narinig ang mga tinig. Mga halakhak. Mga iyak ng bata. Mga panaghoy ng mga nawawalang kaluluwa. At sa gitna ng dilim, nakita namin si Inay, nakaupo, mata ay nakapikit, parang taimtim na nagdadasal. Sa paligid niya ay may mga bilog na asin at patak ng dugo. At sa likuran niya si Junjun. Pero hindi na siya ang Junjun na kilala ko. Ang kanyang matay puti na ang mga balintataw, at sa kanyang likod may umuusbong na pakpak. Ang pagkakagising kay Junjun habang papalapit ako, bigla siyang nagsalita sa tinig ng isang matanda, kalmadong boses, hindi mo na ako kapatid, Rico. Ako na ang sisidlan. Ako ang magiging daan. Junjun, kung naririnig mo ako, lumaban ka, sigaw ko habang binabasag ang bilog ng asin sa paligid niya. Dahil doon, biglang sumigaw si Inay. Parang bigla siyang nagising mula sa pagkakahipnotismo. Rico! Umalis kayo! Hindi na siya si Junjun. Ngunit bago kami makaalis, may mga kamay na lumabas mula sa lupa. Mga nilalang na animoy kalansay ngunit buhay, na pilit kaming kinukuha. Ang pagsagip kay Inay habang nakikipagbuno kami sa mga nilalang, agad kong hinatak si Inay at sinilaban ang paligid gamit ang langis ni Mang Badong. Nasunog ang mga nilalang at muling dumilim ang buong paligid. Ngunit hindi ko nakita si Junjun. Paglingon ko, wala na siya. Ang sulat sa kanyang kwarto pagbalik sa bahay pagbalik namin, sugatan at pagod, bumalik ako sa silid ni Junjun. Doon, may iniwang papel sa ilalim ng unan, Kuya, salamat. Alam kong ginagawa niyo ang lahat para iligtas ako. Pero hindi niyo pa ako maililigtas ngayon. Kailangang mawala ako para di ko kayo masaktan. Kung ako man ay tuluyang mawala, huwag niyong hayaan na may sumunod pa sa yapak ko. Junjun, mas lalong tumindi ang laban. Hindi pa ito tapos. Nasa kanila pa rin si Junjun. At kung tama ang nabasa namin sa Aklat ng Kalinawan, isa sa mga pinuno ng kadiliman ay ngayon naghahanap ng bagong katawang masasaniban. At may hinala kami kung sino ang susunod nilang puntirya. Pagkalipas ng ilang araw, kahit nasa bahay na si Inay, tila wala pa rin siyang kapayapaan. Palagi siyang gising tuwing hating gabi at madalas ay tulala. Sa bawat pagdampi ng hangin, napapalingon siya sa likod niya, tila may nararamdamang presensya. Pakiramdam ko, anak, andito pa rin si Junjun. Malapit lang siya, pinagmamasdan tayo, bulong niya isang gabi. Totoo nga marahil. Sa bawat huni ng uwak, sa bawat malamig na simoy ng hangin, parang may mga matang nakatitig mula sa dilim.
At mas kinilabutan kami ng isang gabi, nakita namin sa bubong ng kapitbahay ang isang aninong may pakpak ngunit hindi ito si Junjun. Mas matangkad, mas malaki, mas hayop kaysa tao. Ang panibagong anino sa dilim muling kumonsulta si Itay kay Mang Badong. Ayon sa kanilang saliksik, hindi lang pala si Aling Gurna ang pinuno ng kadiliman sa aming lugar. May isa pa, ang itinuturing na ipangalawang ina ng gabi, isang aswang na lalaki, ngunit may kapangyarihang katumbas ng isang pari sa simbahan ng kadiliman. Ang kanyang pangalan ay Sumangki, ang tagapili ng mga bagong sisidlan. Ayon sa aklat ng Kalinawan, kung ang isang kaluluwa ng bata ay tinanggihan ang kadiliman, hahanap sila ng bago. Mas matanda, mas malakas, at higit sa lahat, mas dalisay. Ang pagpili ay ginagawa sa panaginip sa pamamagitan ng pangangaluluwa. At ang bagong katawan ay sinasaniban sa ilalim ng 3 yugto ng buwan. Ang panaginip ni Inay isang gabi, nahulog sa kama si Inay habang natutulog. Nagsisigaw siya, umiiyak, at paulit-ulit ang isang pangalan, Sumang. Sumang, wag ako, pinilit naming gisingin siya, ngunit tila hindi siya magising. Nang bumukas ang kanyang mga mata, mapupula ito at nakatitig lang siya kay Itay. Saka siya nagsalita sa boses na hindi kanya, napili na. Si Maria. Ang kanyang sinapupunan ang magiging daan. Ang revelasyon na tulala kami. Sinapupunan, tanong ko. Tumahimik si Itay. Nilingon si Inay at doon niya sinabi ang hindi naming inaasahan. Rico, may dinadala ang nanay mo. Buntis si Inay. Hindi lang kami nabigla, natakot kami. Ayon sa aklat, ang kadiliman ay matagal nang naghanap ng sisidlan na hindi na kailangang iligtas, kundi lumaki mismo sa kadiliman. At kung totoo ang sinabi ni Sumang, ang sanggol na dinadala ni Inay ang magiging bagong tagapagmana ng kadiliman. Ang 3 yugto ng buwan ayon sa babala ni Mang Badong, may 3 gabing lubos na panganib sa darating na buwan. Unang kabilugan, ang gabi ng pag-aanyaya. Ikalawang kabilugan, ang gabi ng paglipat ng kaluluwa. Ikatlong kabilugan, ang gabi ng ganap na pagsasanib. Kung magtagumpay ang mga nilalang sa ikatlong gabi, tuluyan ng maisisilang ang unang anak ng kadiliman mula sa isang taong dalisay. Nagsimula kaming maghanda. Naglagay kami ng bakod na asin sa paligid ng bahay, nagsabit ng bawang at anting-anting sa lahat ng bintana. Pero kahit anong gawin namin, alam naming hindi ito sapat. Dahil ang kalaban ngayon ay ang mismong sinapupunan ng aming ina. Ang bisita sa dilim sa ikalawang gabi ng kabilugan, dumalaw sa amin si Junjun. Siya iyon, pero hindi na siya buo. May pakpak na, matutulis ang kuko, at hindi na masyado makatao ang anyo. Pero sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang bahagyang liwanag. Nagpakita siya kay Inay habang natutulog. Inay, hindi kayo ligtas dito. Hindi nila ako pinakawalan para lang takutin kayo. Ginawa nila akong tagapagbantay. Kung mananatili kayo rito, dadalhin nila kayo sa kabilang mundo. Biglang nawala si Junjun at isang sigaw ang narinig sa labas ng bahay. Paglabas namin, nakita naming may nakapako sa puno ng niyog, isang pusa na binalatan at may sulat sa dibdib, walang makakatakas. Sumang ay darating. Isilang mo siya. O lahat kayo'y mamamatay. Ang huling plano Itay, ako, at si Mang Badong ay nagplano ng huling hakbang, ilabas si Inay sa bayan, dalhin siya sa bundok ng Sta. Rosa, sa dating kampo ng mga ermitanyo, upang doon gawin ang ritual ng pagputol. Isa itong sagradong seremonya na pwedeng iputol ang koneksyon ng bata sa espiritu, ngunit ito'y delikado. Posibleng makuha ang kaluluwa ng sanggol. Posibleng mamatay si Inay. At higit sa lahat posibleng lumitaw ang mismong pinuno ng kadiliman upang pigilan kami. Ang pag-akyat sa bundok sa huling gabi ng kabilugan, naglakad kami sa dilim. Sa paligid, nagsimulang lumitaw ang mga nilalang ng kadiliman, mga aswang, tikbalang, manananggal, mambabarang. Pero hindi sila umatak, tila nag-aabang. Pagdating sa tuktok ng bundok, nagsimula si Mang Badong ng ritual. Hawak ni Itay ang punyal, ako naman ang nagbabantay sa paligid. Sa gitna ng seremonya, nagsimulang manginig si Inay. Ang kanyang tiyan ay tila kumikilos, may kung anong bumubulong mula sa loob. Saka siya nagsalita, Kuya. Rico. Iligtas mo kami, hindi yon boses ni Inay. Boses yon ng isang batang hindi pa isinisilang. Ang pagdating ni Sumang mula sa likod ng bundok, dumating siya.
Itim ang kanyang kasuotan, matangkad, may balbas, at ang kanyang mga mata ay kulay abo. Sa kanyang likuran ay may mga putol-putol na pakpak. Sa kanyang kamay, may hawak na baston na may bungo sa dulo. Huli na kayo. Ang kaluluwa ay naihanda na. Isilang niyo ang sanggol o mamamatay kayong lahat. Ang desisyon tumayo si Itay, tinutok ang punyal sa sarili. Kung isa sa amin ang kailangang ialay para maputol ang koneksyon, ako na lang. Biglang lumiwanag ang katawan ni Itay, at sa pagkabigla ni Sumang, isinaksak niya ang punyal sa lupa. Isang liwanag ang sumabog mula sa lupa at parang isinaboy sa langit ang mga anino. Nagsigawan ang mga nilalang. Nawalan ng anyo si Sumang, naging usok at nagsimulang matunaw. Ngunit may naiwan. Pagkatapos ng ritual, buhay si Inay. Maayos ang sanggol. Pero sa kanyang mata, may bakas ng takot. Tumingin siya sa akin at bumulong, Rico. Naririnig ko pa rin siya. Baka hindi pa tapos pagkatapos ng ritual ang pagputol sa bundok ng Sta. Rosa, inakala naming tapos na ang lahat. Buhay si Inay, ligtas ang sanggol, at ang anyo ni Sumang ay nawasak sa liwanag ng panalangin inialay ni Itay. Ngunit pagbalik namin sa baryo, ramdam naming may mali. Tahimik ang buong paligid. Walang mga tao sa lansangan. Walang huni ng mga ibon. Ang mga bahay ay bukas ang pinto, ngunit walang laman. Parang biglang nawala ang lahat. Sa gitna ng baryo, may apoy na naglalagablab. At sa gitna ng apoy nakasabit ang katawan ni Mang Badong, hubad, may bakas ng ritual na inukit sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, may sulat sa papel na gamit ay dugo, isang sakripisyo lamang ang naputol. Ang katawan ay ligtas. Ngunit ang espiritu ay lumipat. Ang kadiliman ay may bagong tahanan. Ang panibagong takot, doon ko naisip ang posibilidad na matagal ko nang pilit iniiwasan. Paano kung ang espiritu ng kadiliman ay hindi napigilan, kundi nailipat lamang sa iba? Napatingin ako kay Inay. Payapa siyang natutulog, ngunit ang kanyang tiyan ay tila lumalaki ng mas mabilis kaysa normal. Ang sanggol na dapat ay ilang linggo pa lang parang nasa ikapitong buwan na. At sa bawat gabi, naririnig namin siyang nagsasalita habang natutulog. Hindi Tagalog. Hindi Latin. Isang sinaunang wika na kahit si Itay ay hindi maintindihan. Ang panaginip ni Rico, isang gabi na naginip ako. Nasa gitna ako ng ilog, nakatayo sa ibabaw ng tubig. Sa harapan ko ay si Junjun, ngunit siya'y parang isang aninong may pakpak. Kuya, sabi niya. Wala nang natitirang oras. Hindi mo na ako masasalba. Pero pwede mo pang iligtas ang sanggol. Paano? Tanong ko. Tumingin siya sa langit. Walang masama sa katawan niya, pero ang espiritu ay magsisilang sa kadiliman. At kung isisilang siya sa lupa, mamumuo ang Panginoon ng dilim. Kailangan siyang isilang sa tubig. Sa ilog kung saan nagsimula ang lahat. Ang pagsisimula ng pananabik, dumaan ang ilang araw, at nagsimulang dumugo si Inay. Rico, sabi niya, nagsisimula na, hindi pa oras ng panganganak, ngunit parang pinipilit siyang isilang ng sanggol. Tila hindi na tao ang gumagalaw sa kanyang sinapupunan, parang may sariling isip. Ang mga anting-anting sa bahay ay biglang nagbitak. Ang mga asin sa pinto natunaw. Maging ang bawang ay nagsimulang mabulok. Tila nagsimula ng buksan ng espiritu ng kadiliman ang daan upang tuluyang mailuwal ang bagong katawan nito. Ang desisyon, isilang siya sa ilog ayon sa panaginip, kailangang isilang ang bata sa tubig. Doon lamang maaaring alisin ang espiritu bago pa man ito manirahan sa katawan. Agad naming inihanda si Inay. Dinala namin siya sa ilog sa ilalim ng bundok ng Sta. Rosa. Sa ilog na iyon, unang natagpuan si Junjun bilang sanggol matapos siyang mawala sa gubat noon. Ang tubig ng ilog ay sagrado ayon sa mga alamat. Minsan daw itong pinangisdaan ng mga anghel at ginawang taguan ng mga kaluluwang ligaw. Habang lumulubog si Inay sa tubig, napasigaw siya sa sakit. Rico! Ang pagsilang at ang pagbabalik sa ilalim ng tubig, isinisilang ang sanggol. Ngunit kasabay nito lumitaw mula sa tubig si Sumang. Hindi na sa katawan ng tao, kundi sa anyong espiritu. Malaki. Itim. Parang usok na may anyo ng matanda. Nakatitig siya sa akin. Ang katawan ay akin. Hindi mo ako mapipigilan. Isusumpa ko ang iyong angkan, ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw si Junjun, ang kaluluwa niya,
nakasuot ng liwanag, maihawak na sulo. Hindi ikaw ang magtatapos ng kwento, Sumang. Ako ang napili. Ako ang sisidlan. Ako rin ang wawasak sa iyo. Niyakap ni Junjun ang espiritu ni Sumang, at sabay silang nilamon ng liwanag ng ilog. Ang kapanganakan pag-angat namin kay inay mula sa tubig, hawak na niya ang sanggol. Isang malusog na batang lalaki. Tahimik. Maputi ang balat. Matay kulay itim ngunit hindi mapanganib. Tila walang bahid ng kasamaan. Pinangalanan namin siyang Tiliwan mula sa salitang tiliwanag. Pagkatapos ng kadiliman muling bumalik ang buhay sa baryo. Unti-unting nagbalikan ang mga tao. Ang mga hayop ay muling naririnig. Ang mga halaman ay namulaklak. Ang katahimikan ay napalitan ng pag-asa. Pero hindi kami naging kampante. Araw-araw naming binabantayan si Liwan. Sa bawat pagdapo ng hangin, sa bawat pag-iyak niya, tinitingnan namin kung may pagbabago. At minsan tuwing gabi, kapag tumitingin siya sa akin gamit ang kanyang maitim na mga mata, may naririnig akong tinig, "Salamat, kuya," boses ni Junjun. Ang wakas o simula. Kalaunan, iniwan namin ang baryo. Lumipat sa malayong lugar kung saan walang sino mang nakakakilala sa amin. Itinago namin ang aklat ng kalinawan. Sinira ang lahat ng tala tungkol sa mga nilalang ng dilim. Pero alam naming hindi ito ganap na katapusan. Dahil sa bawat istorya ng kadiliman, may kaluluwang nagbabantay. May pamilya ng lumalaban. At may batang isinilang upang gawing bago ang kapalaran. Ay, isa.